Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1751. Nawala ang paraiso. Ang kasalukuyang anyo ng battle tank ay napaka-praktikal. Ginamit ni Yezuan ang Ascending Immortal Cloud Boots, na binago mula sa battle tank, para maglakbay ng kalahating araw bago siya tuluyang makarating sa kanyang destinasyon. Ito ay isang mapanganib na lugar na tinatawag na Paradise Lost, na puno ng malaking bilang ng mga napinsalang kaluluwa. Kahit na ang isang Grand Eternity Immortal ay hindi mangangahas na pumasok ng madali. Direktang pumasok si Yezuan, naghahanda na humanap ng lugar na gugulin o mahigit 10 araw sa paglilinang. Nagkataon, ang tatlong kayamanan ng battle tank ay nag-refresh at lumitaw ang isang Soul Season Bell. Ito ang eksaktong kalaban ng mga napinsalang kaluluwa. Battle tank, kuhain mo ang lahat ng napinsalang kaluluwa, utos ni Yezuan sa battle tank. Ang Soul Season Bell ay maaaring sumipsip ng mga maling kaluluwa at pagkatapos ay gawing mali ang mga kaluluwa. Kung ang bagay na ito ay lalamunan ng Immortal Grade Devo Uling System, magbubunga din ito ng mga benepisyo. Dati, nipino ni Azure Ghost Venerable ang isang maling butil ng kaluluwa, na nagpapahintulot sa kanya na umabant mula sa Ghost Vault Great Emperor hanggang sa Azure Ghost Venerable. Para naman kay Azure Ghost Venerable at Triol, pinuprotektahan nila siya mula sa paligid. At ganoon din, mabilis na lumipas ang 3 araw. Ding, Host Breakthrough, kasalukuyang 6th Grade Pure Young True Immortal. Ding, Ember of Thunderfire Breakthrough, tumaas ang cultivation level sa 9th Grade Pure Young True Immortal. Ding, Azure Ghost Venerable, Battle Tank Breakthrough, kasalukuyang 1st Grade Grand Eternity Immortal. Isang serye ng mga abiso ng system ang tumunog, at sa wakas ay muling nakalusot si Yezuan. Gayunpaman, hindi siya umalis sa pag-iisa dahil pakiramdam niya ay sapat pa rin ang likas na kayamanan para makalusot siya ng 2 beses. Lumipas pa ang ilang araw. Host Breakthrough, kasalukuyang 7th Grade Pure Young True Immortal. Ember of Thunderfire Breakthrough, tumaas ang cultivation level sa 1st Grade Grand Eternity Immortal. Azure Ghost Venerable, Battle Tank Breakthrough, kasalukuyang 2nd Grade Grand Eternity Immortal. Tumaas muli ang kanyang cultivation level. Tinansya ni Yezuan na sa loob ng halos 2 buwan, maaaring makalusot si Azure Ghost Venerable sa Immortal Lord. Sa pagkakataong ito, wala pa ring puso si Yezuan na umalis sa pag-iisa, dahil magagawa pa rin niya ito muli. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh whoosh whoosh, sa Paradise Lost, biglang umihip ang hangin, na sinundan ng nakakatakot na tawa. Napaka-childish nitong tawa, parang bata, pero may halong kilig. Anong nangyayari? Si Yezuan, na nasa pag-iisa, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nataranta. Sa oras na ito, ding, namatay ang battle tank. Ding, nabuhay muli ang battle tank. Dahil sa biglaang 2 notification sa system, hindi napigilan ni Yezuan na imulat ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Ang 2nd Grade Grand Eternity Immortal Battle Tank, paano ito namatay? Nagtaas ng kilay si Yezuan at mabilis na nagtanong. Sinasabi mo, may nakita kang itim na anino na bomb alot sa iyo, tapos nakaroad ka sa wala. Medyo nagulat si Yezuan. Ang battle tank ay nasa parehong antas na ngayon ng Azure Ghost Venerable. Kahit si Azure Ghost Venerable ay mahihirapang patayin kaagad ang battle tank. Tila may lumitaw sa Paradise Lost na ito, ang bilis nito na kahit ang battle tank ay walang oras na mag-react bago ito naagnas sa wala. Azure Ghost Venerable, Battle Tank, Triol, lumabas kayong lahat at tingnan, sabi ni Yezuan. Agad namang lumabas ng kuweba ang tatlo para mag-imbestiga. Para naman kay Yezuan, nagpatuloy siya sa pananatili rito. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos umalis si Azure Ghost Venerable at ang 2 pa. Isang kakaibang tawa ang muling bumagsak sa tenga ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, napakalapit na. Nang imulat ni Yezuan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang itim na anino na kumikislap sa kuweba. Hindi ko man lang naramdaman. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Bilang karagdagan sa kanyang immortal sense, mayroon din siyang killer instinct at eye of perception,
ngunit hindi niya natuklasan kung paano pumasok ang itim na anino na ito. Kung hindi niya narinig ang tawa ay naambush na siya. Anong klaseng multo ito? Mabilis na ginamit ni Yesuan ang Eye of Insight para tingnan, ngunit nalaman niyang hindi niya nakikita ang itim na anino na ito. Bago niya maibuka ang kanyang bibig, ang itim na anino na ito ay naging isang itim na daloy ng liwanag at sumugod patungo kay Yesuan. Ang bilis naman, nagulat si Yesuan. Nagmamadali niyang tinawag si Bei Mingxian mula sa planting space, hinawakan siya sa harap niya, at hinaranggan ang itim na anino na ito. Poof! Si Bei Mingxian, na nagsasaka pa, ay hindi naiintindihan ang sitwasyon at natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng kadiliman, na nababalot ng itim na anino. Taglay niya ang Celestial Demon Armor, kaya kahit isang Demon King ay walang magawa sa kanya, kaya ginamit siya ni Yesuan bilang isang kalasag. Teleportasyon. Nang ang itim na anino na ito ay bumalot kay Bei Mingxian, mabilis na sumilip si Yesuan sa gilid, pagkatapos ay patuloy na nabasag sa kawalan, at mabilis na ibinalik ang 3-old at ang dalawa pa. Hoy, anong ginawa mo? Bakit ang dilim? Si Bei Mingxian, na isa lamang first-grade pure young true immortal, ay nataranta na sabi. Sa katunayan, hindi rin alam ni Yesuan kung ano ang itim na anino na ito. Ang itim na anino na ito, nang makitang hindi nito kayang lamunin si Bei Mingxian, ay humiwalay din sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, Bei Mingxian, ikaw si Bei Mingxian. Ang itim na anino na ito ay biglang naglabas ng boses ng isang bata. Labis na natarante si Bei Mingxian matapos itong marinig. May nakakilala talaga sa kanya. Anong klaseng multo ka? Paano mo ako nakilala? Nagtatakang tanong ni Bei Mingxian. Kilala kita. Paanong hindi kita makikilala? Ang kapatid mo ang nagpatalo sa katawan ko hanggang sa nagkalat ang kaluluwa ko at pinilit akong tumira sa Black Soul Orb na ito. Matapos marinig ni Bei Mingxian ang mga salitang ito, ang kanyang katawan ay nanginginig ng matindi, na parang may naalala siya bigla, at napabulalas, ikaw ay Netherworld Demon Lord. So kilala mo ako. Tama, ako si Netherworld Demon Lord, pag-amin ng itim na anino. Nang marinig ito, nang inag ang katawan ni Yesuan sa hindi kalayuan. Damn it, kasunod ang gulo saan man ako magpunta. Hindi niya inaasahan na ang itim na anino na ito ay talagang isang Demon Lord level expert bago siya mamatay, at pinatay ni Bei Minghuayu. Ngayong nakita na nitong Netherworld Demon Lord ang nakababatang kapatid ni Bei Minghuayu, si Bei Mingxian, natural na pakiramdam niya na nakakita siya ng kaaway. Gayunpaman, si Bei Mingxian ay nagtataglay ng Celestial Demon Armor, kaya kahit ang Netherworld Demon Lord sa kanyang peak state ay hindi makakasakit kay Bei Mingxian. Kaya ikaw pala, halimaw na multo. Pinagnanasaan mo ang kagandahan ng kapatid ko noon, tapos binugbog ka ng kapatid ko hanggang sa kumalat ang kaluluwa mo. Hindi ko akalain na hindi ka namatay at naninirahan sa Black Soul Orb na ito, biglang sumulyap ng masama si Bei Mingxian at malamig na sumangot. Sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko rin kayang patayin ang kapatid mo, pero kaya kong ilabas ang galit ko sa'yo. Malamig na bamantong hininga ang Netherworld Demon Lord at direktang. Binalot si Bei Mingxian. It's useless. I have the Celestial Demon Armor on me. Kahit ikaw sa iyong peak state ay hindi mo ako masasaktan, patuloy ni Bei Mingxian. I naturally know this. I know I can't kill you, but I can make you lose face. Pagkatapos magsalita ng Netherworld Demon Lord, sinimulan niyang sirain ang damit sa katawan ni Bei Mingxian. Kahit na ang damit na ito ay hindi kasing ganda ng Celestial Demon Armor, hindi rin ito isang ordinaryong produkto. Ito ay regalo mula sa kapatid ni Bei Mingxian, si Bei Minghuayu. Sa kabutihang palad, ito ang mahiwagang artifact, kung hindi, malamang na nakahubad si Bei Mingxian ngayon. Bastard, patay ka na at hindi pa rin nagbabago ang iyong pagkatao. Yesuan, tulungan mo akong patayin siya. Galit na galit si Bei Mingxian at agad na umungol. Kabanata 1752, Ghost Demon Lord. Bago pa man mawala ang kanyang mga salita, gumalaw na ang Azure Ghost Lord at ang iba pa. Kasabay nito, ang Soul Seizing Bell, na nagbago mula sa Byzantine, ay nagsimulang tumunog ng malakas. Sok, 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 ang kampanang ito ay maaaring mangolekta ng mga maling kaluluwa, ngunit ako ay naninirahan sa loob ng Black Soul Orb na ito. Sa iyong mga antas, sa tingin mo ay maaari mong sirain ang Black Soul Orb na ito.
Ngini siya ng Netherworld Demon Lord. Kung ito ay maaaring sirain o hindi ay hindi para sa iyo ang magpasya. Sagot ni Yezuan. Gayunpaman, nakikita rin niya ang kapangyarihan nitong Black Soul Orb. Tinansya niya na ang Black Soul Orb na ito ay dapat ang mahiwagang artifact ng Netherworld Demon Lord, kaya dapat nasa Demon Lord level ito. Ang sirain ito ay malamang na hindi madali. 1,000 na paputol ng slash. Kaagad, direktang nagpakawala ng sword strike si Yezuan, ngunit ang strike na ito ay dumapo sa Black Soul Orb ng walang epekto. Siya ay isa lamang 7th grade pure yang true immortal ngayon. Hindi pa ito banggitin, kahit na ang isang 7th grade Grand Yi Supreme Immortal ay maaaring hindi magtagumpay. Nakakaproblema ito. Ang kaluluwa ng lalaking ito ay naninirahan sa Black Soul Orb. Kung hindi nasira ang Black Soul Orb, hindi ko siya mapapatay. At binalot niya ngayon si Bei Mingshan, kaya hindi ko madadala si Bei Mingshan sa aking planting space. Medyo problemado si Yezuan. Nagsanib puwersa ang Azure Ghost Lord, Wizentian, at Three Elder, ngunit hindi man lang nila nalampasan ang pagtatanggol ng itim na gas sa paligid ng Black Soul Orb, pati na ang pinsala sa Black Soul Orb. Nang makita ang ekspresyon ni Yezuan, hindi napigilan ni Bei Mingshan na ihatid ang kanyang boses, dahil hindi mo ito mababali, kung gayon hayaan ang ibang tao na gumawa nito. Ibang tao, gusto mong direktang ipaalam sa iyong ama. Gulat na tanong ni Yezuan. Ang ama ni Bei Mingshan ay ang Beiming Emperor. Upang makitungo sa isang maliit na Demon Lord, hindi na niya kailangang personal na lumapit. Ang pagpapababa lang ng isang tao ay malamang na sapat na para mawala siya. Bakit mo iistorbohin ang aking ama sa ganoong bagay? Hindi ba't ang Demon Slaughter Emperor ay nagpadala ng maraming tao dito? Hinihikayat mo sila at hayaan silang harapin ang malaswang maltong ito. Iminungkahi ni Bei Mingshan. Kung ganoon ikaw, hanggang kailan mo kayang kumapit? Tanong ni Yezuan. Itong set ng damit na ibinigay sa akin ng kapatid ko, kahit na hindi king-level magic artifact, ay hindi isang bagay na madaling masira ng malaswang maltong ito. Kahit ilang buwan lang, sagot ni Bei Mingshan. Ilang buwan, tama na. Nang marinig ito, agad na tumanggo si Yezuan, pagkatapos ay diretsyong sinira ang kawalan at pumasok. Si Yezuan ay isa lamang 6th grade pure yang true immortal. Ang Netherworld Demon Lord ay wala man lang pagnanais na patayin siya, ngunit curious siya sa mga pamamaraan ni Yezuan. Sok, ang iyong Tian Kun ring ay kinaagnasan ko na. Sa lakas ng batang iyan, sa oras na ibalik niya ang mga reinforcement, malamang ay kaladkarin ko na kayo sa mga kalye para ipakita sa publiko, biglang tumawa ng mahina ang Netherworld Demon Lord. Tanga, masyadong tamad si Bei Mingshan para bigyang pansin ang Netherworld Demon Lord na ito. Direkta niyang ipinikit ang kanyang mga tainga upang maiwasang minas sa boses ng Netherworld Demon Lord. Gayunpaman, siya ay nakulong na ngayon, at maaaring kunin ng Netherworld Demon Lord, ngunit alam niya ang mga pamamaraan ni Yezuan, kaya hindi dapat maging problema ang paghahanap sa kanyang likod. Sa oras na ito, umalis na si Yezuan sa Lost Paradise. Sa Tian Kun rings ng mga eksperto sa Demon Slaughter Clan na pinatay niya noon, talagang mayroong ilang partikular na kagamitan sa komunikasyon para sa Demon Slaughter Clan. Sa makatuwid, mabilis niyang ginamit ito para makipag-ugnayan sa mga eksperto sa Demon Slaughter Clan sa paligid. Kapag naubos na silang lahat, ang nakapaligid na Demon Slaughter Clan expert ay magtitipon-tipon sa Lost Paradise. Kapag dumating ang oras na iyon, ako ang magiging Oriole sa likod ng Mantis. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang mga eksperto sa Demon Slaughter Clan ay dapat nasa Grand Yi Supreme Immortal level. Siyempre, baka may mga Demon Lord level expert na lumalabas. Gayunpaman, ang lakas ng Netherworld Demon Lord bago siya mamatay ay tila hindi mahina. Kung tutusin, nasaktan niya si Bei Ming Haoyu, itong Demon King. Kung dumating ang mga ordinaryong Demon Lord, baka doon din sila mamatay. Kapag dumating ang oras na iyon, hahayaan niyang lumaban hanggang kamatayan ang magkabilang panig, at pagkatapos ay aanihin niya ang mga benepisyo. Siyempre, kailangang iligtas si Bei Mingshan, pagkatapos ng lahat, ginamit lang siya ni Yezuan bilang isang kalasag. Kung hindi, paano na-trap si Bei Mingshan? Paumanhin, pagkatapos na malutas ang mga bagay, hahayaan kitang manatili ng mas matagal sa lugar ng pagtatanim.
Palihim na sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Ngayon, matagal na mula noong dinukot niya si Bei Mingshan, kaya medyo matagal nang nagtanim si Bei Mingshan sa lugar ng pagtatanim. Kung talagang kalkulahin niya ito, si Bei Mingshan ay nagal-inang ng ilang dekada. Anyway, si Bei Mingshan ay may heavenly demon armor, kaya hindi nag-alala si Yezuan. Sa sandaling lumabas ang signal ng Demon Slaughter Clan, lahat ng nakapaligid na Demon Slaughter Clan expert ay nakatanggap ng mensahe. Kaagad pagkatapos, mabilis na itinago ni Yezuan ang kanyang sarili, at hinayaan si Wizentian na manood sa labas ng Lost Paradise. Ang babaeng Bei Ming ay may death warrant sa kanyang katawan. Hindi siya kumikibo nitong mga nakaraang araw, kaya parang nasa kuwebang iyon pa rin siya. Palihim na sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Sa oras na ito, 3 araw na ang lumipas, ngunit ni isang demon slaughterer ay hindi pa lumitaw. Tulad ng kanyang nagulat, ilang mga figures sa wakas ay tumawid sa kalangitan. Ang bilis na ito ay malamang na 7th grade Rangi Supreme Immortal. Nakita ni Yezuan ang kabilang partido sa pamamagitan ng pagbabahagi ng paningin ni Wizentian. Sa oras na ito, ang iilang 7th grade Rangi Supreme Immortal Demon Cultivator na ito ay nagmamadaling pumasok sa Lost Paradise. Maya-maya, sumabog ang malalakas na ingay mula sa loob, ngunit tumigil ito makalipas ang ilang sandali. Patay na ba silang lahat? Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ikapitong baitang Rangi Supreme Immortal, ang lakas na ito ay talagang napakahina. Kung ang Azure Ghost Lord ay nagsuot ng Profound God Battle Armor, maaari rin niyang labanan ang mga ito. Sa makatuwid, hinihintay ni Yezuan ang ika-8 baitang Rangi Supreme Immortal, o ika-9 na baitang Rangi Supreme Immortal. Mukhang nasira ang Black Soul Orb na iyon. Kahit na ang Netherworld Demon Lord na iyon ay isang 9th grade Demon Lord bago siya mamatay, ang kanyang lakas ay bumagsak na ngayon, marahil ay isang mababang antas na Demon Lord. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kung ito ay isang mababang antas na Demon Lord, kung gayon ang isang 9th grade Rangi Supreme Immortal ay dapat na makapagdulot ng pinsala sa kanya. Sa ganitong paraan, naghintay si Yezuan dito ng mas matagal. Ding, ang host ay nakalusot. Kasalukuyang ika-8 baitang Puryang True Immortal. Ding, si Ember of Thunderfire ay nakalusot. Kasalukuyang 2nd grade Rangi Supreme Immortal. Ding, nakalusot si Wizentian, kasalukuyang 3rd grade Rangi Supreme Immortal. Ding, nakalusot si Wizentian, kasalukuyang 3rd grade Rangi Supreme Immortal. Muling bumagsak ang kaharian ni Yezuan, ngunit ang lakas na ito ay hindi pa rin makayanan ng Netherworld Demon Lord na iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng tagumpay ni Yezuan, dumating ang ilang disenteng tao. 3 Rangi Supreme Immortals, talagang mataas ang tingin nila sa kanya. Sige, lumaban hanggang kamatayan. Sa labas ng Lost Paradise, si Yezuan ay tuwang-tuwa at tumatawa. Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng Netherworld Demon Lord na iyon. Wala pang kalahating minuto, ang 3 Rangi Supreme Immortal na ito ay namatay din lahat. At si Bei Mingshan ay hindi pa gumagalaw, na nangangahulugan na ang Netherworld Demon Lord ay hindi rin gumagalaw, at lubos na umaasa sa itim na gas na iyon upang lumaban. Kahit 3 Demon Slaughterer sa Rangi Supreme Immortal level ay bumagsak na. Mukhang kailangan talagang dumating ang isang Demon Lord expert. Medyo walang magawa si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, paano bababa ang isang Demon Lord level expert sa lugar na ito? Kabanata 1753, Paggamit ng Knife to Kill. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng utos ng Northern Underworld Emperor, at mahirap para sa mga demonyong Panginoon mula sa ibang mga rehiyon na pumunta rito. Siyempre, maliban na lang kung may mga sangla ang Demon Slaughter Emperor dito, iyon ay, mga especially iya, kung gayon ay ibang usapan na iyon. Pagkatapos noon, mahigit 10 araw siyang naghintay dito. Sa loob ng 10 araw na ito, sunod-sunod na bumababa ang mga tao, ngunit palagi silang nawawala sa loob, lahat sila ay binomba at pinapatay ng Nether Soul Demon Lord. Kasabay nito, ang kaharian ni Yezuan ay itinaas din sa ika-9 na baitang Puryang True Immortal, ang Three-Old ay isang ika-3 baitang Rangi Supreme Immortal, at ang Might Shakes Heaven at Azure Ghost Venerable ay ang ika-4 na baitang Rangi Supreme Immortals.
Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang lakas na ito para makapasok sa Lost Paradise at iligtas si Bei Mingxian. Panahon na para pumasok at kumuha ng Chen-kun Rings. Kung ganoon, kahit na walang Demon Lord na bumaba, ang lakas ni Azura Ghost Venerable ay maaaring itaas sa antas kung saan makakalaban niya ang Nether Soul Demon Lord sa loob ng ilang buwan. Lihim na sinabi ni Ye Zuan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang isang malakas na aura ang naramdaman niya. Ito ay isang aura na higit sa Grand Yi Supreme Immortal. Ito ay dapat na isang Immortal Lord. Hindi, ito ay isang Demon Lord. Sa wakas, may dumating na disenteng tao. Sa paghusga sa aura, ang taong ito ay hindi dapat isang first-grade Demon Lord, kundi isang second-grade Demon Lord. Tansya ni Ye Zuan. Ang pangalawang grade Demon Lord ay ilang beses na mas malakas kaysa sa isang first-grade Demon Lord, at dapat na kayang labanan ang Nether Soul Demon Lord. Pagkatapos ng lahat, ang Nether Soul Demon Lord ay wala sa kanyang tuktok, ngunit isang natitirang kaluluwa na naninirahan sa mahiwagang kayamanan na Black Soul Orb. Ang kanyang lakas ay malamang na wala pang 1% o kahit 10,000 bahagi ng kanyang tick. Dumating na ang isang second-grade Demon Lord, sasamantalahin ko rin ang pagkakataong pumasok at kumuha ng ilang Chen-kun Rings. Lihim na sinabi ni Ye Zuan sa kanyang puso, pinapanood ang Demon Slaughterer ng ikalawang gradong Demon Lord na pumasok sa Lost Paradise, at pagkatapos ay tahimik na hinayaan ang Might Shakes Heaven na sumunod. Ang Might Shakes Heaven ay isang fairy artifact lamang, nang walang anumang aura, ang pagsubaybay sa mga tao ay ang pinakamahusay. Higit pa rito, ang Might Shakes Heaven ngayon ay maaari ding gawing pinakakapaki-pakinabang na Profound God Battle Armor, na lubos na magpapahusay sa lakas ni Azura Ghost Venerable. Hindi nagtagal, natuklasan ni Ye Zuan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pangitain ng Might Shakes Heaven na ang second-grade Demon Lord ay nakikipaglaban na sa Black Soul Orb sa Lost Paradise. Pantay-pantay ang lakas ng dalawa. Gayunpaman, sinusubukan ngayon ng Nether Soul Demon Lord na bitag si Bei Mingxian sa isang banda, at labanan ang kalaban sa kabilang banda, kaya medyo nag-ambala siya. Second-grade Demon Lord, para kang langgam sa peak period ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para guluhin ako? Malamig na umungol si Nether Soul Demon Lord. Humph, ang natitirang kaluluwang naninirahan sa isang mahiwagang kayamanan ay isang basura. Patay ka na, masunurin na tawagan si Bei Mingxian, kung hindi, sisirain ko ang iyong Black Soul Orb. Ang ikalawang gradong Demon Lord ay umatake habang lumalaban sa mga salita. Masobrahan mo ang iyong sarili, panuurin ni Lolo ang paglilinis mo. Galit na galit si Nether Soul Demon Lord, at pagkatapos ay direktang pinakawalan si Bei Mingxian, at ginawa ang lahat upang patayin siya. Si Bei Mingxian ay isa na lang ngayong first-grade pure yang true immortal, kahit tumakbo siya, hindi siya makakatakbo ng malayo, kaya hindi nag-aalala si Nether Soul Demon Lord. Nang makita ng second-grade Demon Lord si Bei Mingxian na tumakas, agad niyang ninais na lusutan ang pagharang ng Nether Soul Demon Lord at ilayo si Bei Mingxian. Gayunpaman, ang Nether Soul Demon Lord ay hindi madaling kurutin, ang pagnanais na makalampas sa kanya ay hindi ganoon kadali. Sa oras na ito, ang manipis na karayom na binago ni Might Shakes Heaven ay tahimik na papalapit kay Bei Mingxian. Kakaiba, nasaan ang Chen-kun Rings na iyon? Baka nasa kuweba. Bahagyang nagulat si Ye Zuan. Dati, nakakita siya ng hindi bababa sa 50 Grand Yi Supreme Immortals na pumasok sa Lost Paradise, at lahat sila ay nawala sa loob. Gayunpaman, wala siyang masyadong pakialam, kailangan muna niyang iligtas ang mga tao. Ang Nether Soul Demon Lord at ang Second-grade Demon Lord ay mahigpit na naglalaban, ni isa sa kanila ay hindi napansin ang Might Shakes Heaven, kaya madaling dumaan ang Might Shakes Heaven. Eye of Void. Sa oras na ito, biglang nabasag ni Ye Zuan ang kawalan sa labas ng Lost Paradise, at pagkatapos ay direktang dumaan sa Gate of Void. Ang kanyang walang kamatayang pakiramdam ay agad na bumungad at tumama sa Bei Mingxian. Bumalot kay Bei Mingxian ang saklaw ng pagtanggap ng mga tao ng planting space, na siya rin ang kanyang perception range, at agad siyang dinala pabalik sa planting space. Nako, kung hindi ka dumating, ang babaeng ito ay kailangang mag-strike. Tuwang-tuwang sabi ni Bei Mingxian. Di ba sabi mo makakatagal ka ng ilang months? Wala pang 1 buwan. Iginala ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabing,
huwag na nating pag-usapan ito, saan itinapon ng mga Demon Slaughter Clan expert na iyon na namatay bago itinapon ang kanilang Chenkun rings. Nasa kuweba silang lahat, hindi magagamit ng malaswang multong iyon ang Chenkun rings dahil wala siyang pisikal na katawan, sagot ni Bei Mingxian. Mabuti, nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan, at mabilis niyang isinara ang Gate of Void. Gayunpaman, nang bumukas ang Gate of Void, parehong natuklasan ng Nether Soul Demon Lord at ng Second Grade Demon Lord si Ye Zuan. Hindi maganda, nang makita ng Nether Soul Demon Lord si Bei Mingxian na biglang nawala, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, at nagmamadali siyang tumalikod at umalis. Gayunpaman, huli na siya ng isang hakbang. Naunang binuksan ni Ye Zuan ang Gate of Void at dumating sa kuweba. 50 Chenkun rings, hahaha, hindi na ako mag-aalala kahit sandali sa hinaharap. Ilang beses na tumawa si Ye Zuan, ngunit sa sumunod na sandali ay nakarinig siya ng sipol, at mabilis na isinara ang Gate of Void. Ang Nether Soul Demon Lord na ito ay talagang nawala ang kanyang asawa at ang kanyang hukbo. Hindi lamang nawala si Bei Mingxian, ngunit ginamit din bilang isang kutsilyo ni Ye Zuan upang pumatay. Natatakot ako na siya ay magalit. Wow, hahanapin talaga kita, tapos balatan ka at bubunot ng mga litid mo. Ang nakakatakot na boses ng Nether Soul Demon Lord ay nagmula sa kuweba. Sa oras na ito, sa labas ng Lost Paradise. Haha, gumawa ako ng malaking halaga, sa tansya ko ay maaabot ko ang ika-6 na baitang Grande Supreme Immortal. Ngumisi si Ye Zuan at ngumiti. Huwag kang ang tumawa, tulungan mo akong patayin ang matandang halimaw na multo na yan, mahigit 10 araw niya akong inaasar, nakakadiri. Sabi ni Bei Mingxian na parang naiinis. Bagamat naisara na niya ang kanyang pandinig, sigurado siya na ang Nether Soul Demon Lord ay palaging nagsasabi ng malalaswang salita. Patayin mo siya. I'm afraid that it's not that easy. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Nang makatagpo niya ang Nether Soul Demon Lord noong araw na iyon, ang Nether Soul Demon Lord ay naakit ng atensyon ni Bei Mingxian, kung hindi, ang kanyang 3 clone ay bumagsak. Ang matandang halimaw na multo na iyon ay tiyak na hindi nangangahas na iwanan ang Lost Paradise sa kanyang kasalukuyang anyo. Maaari lamang siyang gumala sa loob. At ngayon ay nakikipaglaban siya sa ikalawang gradong Demon Lord na iyon, nakikipaglaban hanggang sa kamatayan, baka siya ay malubhang masugatan, sabi ni Bei Mingxian. Tama, ngunit kahit na siya ay malubhang nasugatan, siya ay nasa antas pa rin ng Demon Lord. Tumango si Ye Zuan. Gayunpaman, walang pagmamadali. Pagkatapos ng lahat, ang Nether Soul Demon Lord ay hindi maaaring umalis sa Lost Paradise. Maaari siyang manatili sa labas ng 10.5 buwan, makapasok, at pagkatapos ay pumasok upang linisin itong Nether Soul Demon Lord. Ang hindi inaasahan ni Ye Zuan ay ang Nether Soul Demon Lord at ang Second Grade Demon Lord ay naglaban ng buong araw at gabi. Sa huli, ang pangalawang gradong Demon Lord ay hindi katugma sa Nether Soul Demon Lord, at tuluyang nilamon ng Black Soul Orb. Nakakalungkot na ang Nether Soul Demon Lord ay maingat na ngayon, hindi na niya gusto ang Chenkun ring na ito, at direktang sinisira ito. Damn it, it seems I have to find a place to hide again. Kapag bumalik ang babaeng yun, siguradong may mga expert na bababa. Ang Nether Soul Demon Lord ay nag-isip sa kanyang sarili, at naghanda na bumalik sa lugar kung saan siya naghiwalay noon. Kabanata 1754, Flame Nether Ghost Lord. Lumipas ang oras, unti-unti. Pagkaraan ng isa pang yugto, si Ye Zuan, na umaasa sa mga likas na kayamanan na nakuha niya noon, ay puwersa ang pumasok upang maging isang second-grade Grand Eternity Immortal. Sa oras na ito, ang 3-old ay isa ng 5th-grade Grand Eternity Immortal, habang sina Wizentian at Shira Ghost Lord ay kahit 6th-grade Grand Eternity Immortals. Bilang karagdagan, sa mga araw na ito, lumitaw ang isang Profound God Battle Armor sa 3 napiling kayamanan ni Wizentian, kaya pinapanatili ito ni Ye Zuan kay Wizentian. Hanggat hindi ito nagbabago, ang Profound God Battle Armor ay hindi mawawala. Ang 6th Grade Grand Eternity Immortal Shira Ghost Lord, kasama ang Profound God Battle Armor, ay sapat na para patayin ang Nether Soul Demon Lord na iyon, tama ba? Mabuti, ang oras ay hinog na, ang susunod ay ang petsa ng kamatayan ng Nether Soul Demon Lord na iyon.
Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na ipinadala sina Shira Ghost Lord at Wizentian upang patayin ang kanilang pagpasok. Bagamat malaki ang Lost Paradise, marami sa mga maling kaluluwa sa loob ay nalutas na ni Wizentian, kaya hindi masyadong mahirap hanapin siya. Bukod dito, ang Nether Soul Demon Lord na iyon ay tila may walang kamatayang kamalayan. Nang humakbang si Shira Ghost Lord sa gitna ng Lost Paradise, bigla siyang nag-flash out. Hindi kita nalutas sa araw na iyon, ngunit ngayon ikaw mismo ang dumating sa aking pintuan, naghahanap ng kamatayan. Nang walang sabi-sabi, ang Nether Soul Demon Lord ay direktang sumugod patungo sa Shira Ghost Lord. Si Shira Ghost Lord ay isa na ngayong 6th grade Grand Eternity Immortal, at pagkatapos na maisuot ang Profound God Battle Armor, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay namumukod-tangi. Grasp of the Yellow Springs. Bago pa makalapit ang Nether Soul Demon Lord, hinawakan siya ni Shira Ghost Lord mula sa malayo. Ang invisible force na ito ay agad na binawasan ng kalahati ang bilis ng Nether Soul Demon Lord. Ano? Nagulat ang Nether Soul Demon Lord. Paano ito magagawa ng isang 6th grade Grand Eternity Immortal? Imposible. Bago pa siya makapag-react, sumikat ang Tree-Old, at 9 na Heavenly Dragons ang biglang lumipad palabas. Lahat ay binomba ang Nether Soul Demon Lord. Boom! Bagamat ang kaharian ng Tree-Old ay mas mababa at hindi kasing lakas ng Shira Ghost Lord, ang kanyang pagkilos na ito ay hindi mahina, na nakakalat ng maraming itim na aura sa paligid ng Nether Soul Demon Lord. Grasp of the Yellow Springs, 2nd Stage Grip. Bitik. Habang nakasara ang kamay ni Shira Ghost Lord, isang malutong na tunog ang kumalat, na siyang tunog ng pagkabasag ng Black Soul Orb. Sa nakaraang labanan, itong Black Soul Orb, kung saan nakatira ang Nether Soul Demon Lord, ay dumanas ng maraming pinsala, kaya nagkaroon na ito ng mga bitek. Ngayon, pagkatapos mahawakan ni Shira Ghost Lord, mas lumaki ang mga bitek. Hindi maganda, go. Napagtanto na may mali, ang Nether Soul Demon Lord ay mabilis na tumalikod. Haha, sa Lost Paradise ka lang makakagala, saan ka makakatakas? Si Yezuan, na nasa labas ng Lost Paradise, ay tumawa ng malakas. Bagamat hindi alam ng Nether Soul Demon Lord kung bakit napakalakas ng lakas ni Shira Ghost Lord, alam niya na kung patuloy siyang lalaban, malamang ngayon ang petsa ng kanyang kamatayan. Sa makatuwid, maaari lamang siyang makatakas. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Sa oras na ito, biglang nagbigay ng utos si Yezuan kay Wizentian mula sa malayo. Pagkatapos, nag-transform si Wizentian sa isang nakakagulat na palakol. Sky-splitting axe, mamatay. Hawak ang sky-splitting axe, ang Shira Ghost Lord ay malakas na naglaslas sa Black Soul Orb kung saan naninirahan ang Nether Soul Demon Lord. Bagamat hindi natama ng sky-splitting axe ang Black Soul Orb, agad na hinati ng enerhiya ang buong Lost Paradise. Bitik. Kumalat ang isa pang malulutong na tunog, ngunit sa pagkakataong ito, nahati ang buong Black Soul Orb. Isang tipak ng itim na kulay ang tumaas mula sa Black Soul Orb, na siyang natitirang kaluluwa ng Nether Soul Demon Lord. Patayin mo siya, kung hindi ay makakahanap siya ng matitirhan at pagtitirahan. Mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at nag-drill. Nagkataon na si Wizentian ay maaari pa ring maging isang Soul Sism Bell ngayon. Sa isang malutong na tunog ng kampana, ang natitirang kaluluwa ng Nether Soul Demon Lord na ito ay dinala sa Soul Sism Bell. Hindi. Ang boses ng Nether Soul Demon Lord ay umalangaw sa Lost Paradise. Ang Profound God Battle Armor ay talagang isa sa 3 kayamanan noong nakaraang araw, ngunit hindi nagbago si Wizentian matapos maging ang Profound God Battle Armor sa oras na iyon, upang ito ay mapanatili. At sa 3 kayamanan ngayon, walang Profound God Battle Armor, kaya hindi maibabalik ni Wizentian ang Profound God Battle Armor pagkatapos na mag-transform sa Sky-Splitting Axe. Maaari lamang siyang mag-transform sa Soul Sism Bell at ang Heavenly Wind Boundless Fan muli. Ito ay maaaring ituring na isang butas sa treasure form, na nagpapahintulot kay Yezuan na samantalahin ito. Ngayon, ang Nether Soul Demon Lord na ito ay dinala sa Soul Sism Bell at agad na ginawang isang Wrong Soul Pearl. Girl Beiming, na ipaghiganti na kita. Sinabi ni Yezuan kay Beimingshan sa lugar ng pagtatanim. Buti, patay na ang matandang lecher na iyon, Malamig na umungol si Beimingshan.
Nakakalungkot lang na ang Chen Kunring ng second grade Demon Lord ay nawasak nitong Nether Soul Demon Lord, kung hindi ay kumita ng malaki si Yezuan. Gayunpaman, ang Black Soul Orb na iyon ay isang kayamanan din. Pagkatapos ng lahat, ginamit ito ng Nether Soul Demon Lord bago siya namatay. Bagamat ito ay nasira, ito rin ay isang magandang bagay. Gayunpaman, nang ilagay ni Yezuan ang Black Soul Orb na ito, na nahati sa kalahati, sa devouring space, biglang tumunog ang isang system prompt. Ding, this item can be fused with the embers of Thunderfire. Gusto mo bang i-fuse agad? Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Nakatagpo siya ng isa pang pagkakataon. Ngayon ang kaharian ng Three-Old ay 5th grade Grand Eternity Immortal, na isang kaharian na mas mababa kaysa sa Sheer Ghost Lord, at ang grado ay tila hindi sapat. Kung makaka-advance siyang muli, tiyak na tataas ang kanyang lakas, at muli siyang magiging isa sa mga mabangis na general ni Yezuan. Kaagad, direktang pinili ni Yezuan na mag-fuse. Ding, ang Embers of Thunderfire ay sumulong sa Flame Nether Ghost Lord. Ding, sinira ni Flame Nether Ghost Lord ang level shackles. Ding, nakalusot si Flame Nether Ghost Lord, kasalukuyang 6th grade Grand Eternity Immortal. Tatlong magkakasunod na system prompt ang tumunog, at pagkatapos ay ganap na natigilan si Yezuan sa kinatatayuan. Sinira ni Flame Nether Ghost Lord ang level shackles. Ika-6 na baitang Grand Eternity Immortal. Dati, ang Three-Old at Yezuan ay pumirma ng isang karaniwang kontrata sa paglago, at ang kaharian ng Three-Old ay hindi dapat lumampas sa Yezuan ng 3 kaharian. Si Yezuan ay isang 2nd grade Grand Eternity Immortal, kaya ang Three-Old ay hindi hihigit sa 5th grade Grand Eternity Immortal. Ngunit ngayon, pinutol na ng Three-Old ang mga tanikala, binasag ang 3 kaharian sa 4 na kaharian, at nasa parehong antas ng Sheer Ghost Lord at Byzantine. Ito ay talagang isang malaking kagalakan. Kaagad, sinuri ni Yezuan ang kakayahan ng Flame Nether Ghost Lord. Flame Nether Soul Lock ang Chain, Flame Nether Soul Suppressing Steel, Nether Fire Clone, Nether Soul Break ang Strike. Bulong ni Yezuan. Ang 4 na kasanayang ito ay ang mga advanced na bersyon ng 9 Dragons Thundergang Chain, 9 Dragons Thunderfire Cover, 9 Dragons Thunder Flash, at 9 Dragons Roaring Sky Strike. Matapos ang pagsulong, ang anyo ng tao ng Three-Old ay hindi nagbago, ngunit ang pangunahing katawan ay nagbago mula sa katawan ng Thunderfire hanggang sa katawan ng Purple Black Nether Ghost. Sa orihinal, ang Nether Ghost Body ay itim, ngunit ang magic na puso sa katawan ng Three-Old ay ang Purple Extreme Magic Heart, kaya ang purple na kulay ay ang Purple Extreme Nether Fire. Halika, mag-away kayo, biglang sinabi ni Yezuan na may labis na interes. Ang labanan na ito ay sa pagitan ng Three-Old, nakaka-advance pa lang sa Flame Nether Ghost Lord, laban kay Sheer Ghost Lord at Byzantine. Sa madaling salita, isa laban sa dalawa. Para makapanood ng magandang palabas, ipinatawag din si Bei Mingxian. Matapos niyang makita ng malinaw ang labanang ito, nabigla na siya at hindi makapagsalita. Sino ka ba talaga? Hindi maiwasang magtanong ni Bei Mingxian. Kabanata 1755, Flower Rain King Territory. Secret. Nagkunwari si Yezuan na malalim at pinilit ang sarili. Si Bei Mingxian ay ang munting anak na babae ni Bei Minghuang. Ipinanganak siya sa kaharian ng mataas na antas ng 9 Heavens Mysterious Immortal. Pagkatapos ng libu-libong taon, nakamit niya ang Chunyang True Immortal. Gayunpaman, si Yezuan ay walang background ni Bei Mingxian. Ang lahat ay nakamit sa pamamagitan ng pag-akyat ng hakbang-hakbang. Ang lahat ng ito ay dahil sa Immortal Level Devouring System, kaya ito ang kanyang sikreto at hindi dapat ibunyag sa iba. Rumble. Nagkaroon ng maraming paggalaw sa Garden of Lost. Pagkatapos ng pagsulong na ito, ang lakas ng Three-Old ay sumailalim sa isang qualitative leap. Kahit na magsanib puwersa sina Sheer Ghost Venerable at Megatron, hindi lang sila ang kalaban ng Three-Old. Bukod dito, ang Three-Old ay palaging ginagamit lamang ang clone ng Netherfire upang labanan, at ang iba pang 3 mga kasanayan ay hindi pa nagagamit. Tapos na ang usapin. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nakakuha ng malaking kalamangan, ngunit ang Three-Old ay umabant din muli. Tuwang-tuwa si Yezuan kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Dahil ito ang kaso, pagkatapos ay sa susunod,
kailangan nilang magpatuloy sa kanilang pagpunta sa teritoryo ng Flower Rain King. Ngayon si Yezuan ay isang second-rank Taiyi Supreme Immortal, at 3-old, Megatron, at Shira Ghost Venerable ay pawang 6th-rank Taiyi Supreme Immortals, na sapat na upang labanan ang mga eksperto sa antas ng Demon Lord. Ang lakas na ito ay sapat na upang pumunta sa teritoryo ng Flower Rain King. Sa sandaling ito, nagsimulang magpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Dati, hindi pa niya naabot ang Chunyang True Immortal Realm. Kung sumugod siya mula sa Heavenly Demon Territory patungo sa Flower Rain King's Territory, aabutin ito ng hindi bababa sa 100,000 taon. Gayunpaman, ngayong nakalusot na siya sa Taiyi Supreme Immortal Realm, ang bilis niya ay tumaas ng hindi bababa sa 1,000,000 beses kumpara sa dati. Pagkatapos ng lahat, siya ay higit sa 10 kaharian bukod sa ngayon. Kung kalkulahin sa 5 beses na pagtaas ng bilis para sa bawat kaharian, ito ay lumampas sa 1,000,000 beses. Sa madaling salita, sa kanyang kasalukuyang bilis, aabutin ng halos 1 buwan bago makarating sa teritoryo ng Flower Rain King. Siyempre, kararating lang nito sa teritoryo ng Flower Rain King. Kakailanganin pa rin ng maraming oras upang mahanap ang pinuno ng Flower Rain King, si Beiming Haiyo. Sa paglalakbay, binibigyang pansin ni Yezuan ang 3 magic weapon ni Megatron araw-araw. Sa ikatlong araw, sa wakas ay nakita niya ang Ascending Immortal Step Cloud Shoes. Si Megatron, ang 6th-rank Taiyi Supreme Immortal, pagkatapos mag-transform sa Ascending Immortal Step Cloud Shoes, nalampasan pa ng kanyang bilis ang Flying Sword form. Kahit 3-old ay malamang na mababa. Sa pamamagitan nito, tinansya ni Yezuan na aabutin lamang ng kalahating buwan para makarating sa teritoryo ng Flower Rain King. Marahil hindi ito aabot ng kalahating buwan, dahil sa panahong ito, maaari siyang magpatuloy sa paglusot. Sa panahong iyon, tinatayang sapat na ang 7 araw. Bagamat ang pangunahing gawain ay pumunta sa teritoryo ng Flower Rain King, si Yezuan ay nagwalas pa rin sa lahat, nakakuha ng maraming magagandang bagay. Sa panahong ito, ang kanyang kaharian ay lumagpas din mula sa 2nd-rank Taiyi Supreme Immortal hanggang sa 3rd-rank Taiyi Supreme Immortal. Para sa 3 3-old men, natural na naabot nila ang 7th-rank Taiyi Supreme Immortal. Dahil kailangang magmadali, at ang 3-old ay umuusbong na ngayon, na nagsanib puwersa kay Shira Ghost Venerable, napakalakas ng kanilang lakas kaya hindi na kailangang sumali ng Megatron sa labanan. Pinapanatili lang niya ang Ascending Immortal Step Cloud Shoes at nagmamadaling matapos ang laban. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hangganan ng teritoryo ng Flower Rain King. Medyo maayos ang biyahe at walang nangyaring major. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa teritoryo ng Flower Rain King, bigla silang nakaramdam ng ilang makapangyarihang aura. Pang-4 na ranggo ng Demon Lord. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, natural na hindi niya maramdaman ang tunay na aura ng kabilang partido, ngunit ang 3-old, ang 7th-rank Taiyi Supreme Immortal, ay maaari. 4th-rank Demon Lord, ito ay 6 na kaharian na mas mataas kaysa sa 3-old, ngunit hindi sineseryoso ni Yezuan ang lakas na ito. Ibaba mo siya. Nag-utos si Yezuan kay 3-old at Shira Ghost Venerable. Sa isang iglap, ang 3-old ay direktang nawala, gamit ang Nether Fire Clone para mag-flash over. 2 7th-rank Taiyi Supreme Immortals na nakikipaglaban sa isang 4th-rank Demon Lord, imposible ito kung ilalagay ito sa ibang lugar. Gayunpaman, parehong may lakas ang 3-old at Shira Ghost Venerable na humamon sa iba't ibang antas. Hindi sila natatakot sa 4th-rank Demon Lord na ito. Kumalma sa Yellow Springs, Nether Flame Soul Lock-ang Chain. Palaging tumpak ang grasp of the Yellow Springs ni Shira Ghost Venerable, halos kayang i-lock ang kalaban, kasama ang bagong kasanayan ng 3-old, ang Nether Flame Soul Lock-ang Chain, ang 4th-rank Demon Lord na ito ay agad na nakulong. Ang Nether Flame Soul Lock-ang Chain ay mayroon ding epekto ng pagkakabit sa kaluluwa, na nagiging sanhi ng panginginig ng kaluluwa nitong 4th-rank Demon Lord, na para bang ito ay mahubaran. Kaagad pagkatapos, si Shira Ghost Venerable at 3-old ay naglunsad ng magkasanib na pag-atake, na agad na pinigilan itong 4th-rank Demon Lord. Hindi nagtagal, ang 4th-rank Demon Lord na ito ay nahulog sa kamay ng dalawa, na naging isang unti-unting nagyayalong bangkay.
Ang 4th-ranked Demon Lord na ito ay hindi miyembro ng Demon Slaughter Clan, ngunit halatang darating siya para sa akin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay lumapit upang tanggalin ang Chenkun ring ng 4th-ranked Demon Lord na ito. Sa loob, may portrait nila ni Bei Mingshan. Mukhang ang 4th rank na ito ay isang especially iyan ng Demon Slaughter Emperor sa teritoryo ng Flower Rain King. Ang teritoryo ng Flower Rain King ay nasa tabi ng teritoryo sa ilalim ng utos ng Shira Emperor. Ito ang hangganan, at napaka-normal na magkaroon ng mga mata at tainga ng mga kaaway. Sa pag-iisip nito, hindi ito pinansin ni Yezuan. Anyway, sikat na siya ngayon. Gayunpaman, ang pangunahing kapangyarihan ng labanan sa teritoryo ng Flower Rain King ay ang Demon Lord. Maaaring may mga especially iyan ang matataas na antas ng mga Demon Lord. Kung makatagpo sila ni Yezuan, maaari siyang mamatay ng malungkot. Sa makatuwid, pagkatapos makapasok sa teritoryo ng Flower Rain King, kinailangan ni Yezuan na baguhin ang kanyang hitsura at panatilihing mababa ang profile. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang magsasaka ay hindi mababago. Basta Demon Cultivator siya, mararamdaman niya ito. Ngayon, nakapasok na siya sa teritoryo ng Flower Rain King, kaya susunod, kailangan niyang pumunta sa gitnang pangunahing lungsod ng teritoryo ng Flower Rain King para hanapin ang kapatid ni Bei Mingshan, si Bei Minghayo. Kung ang paglalakbay sa pagitan ng mga ito ay idinagdag sa pambihirang tagumpay sa kalsada, ito ay tinatayang aabutin ng 1 buwan. Pagkatapos, nagsimula si Yezuan ng isa pang nakakainip na paglalakbay, ngunit bago siya makalayo, medyo naiinis si Bei Mingshan, marahil dahil matagal na niyang hindi nakikita si Bei Minghayo. Nagkusa siyang makipag-ugnayan kay Bei Minghayo. Bakit ka nandito? Isang banayad na boses ang nagmula sa mahiwagang kristal na bato ng komunikasyon. Ate, magpadala ka ng sundo sa akin. Direktang iniulat ni Bei Mingshan ang kanilang kasalukuyang lokasyon sa Bei Minghayo. Sige, maghintay ka dyan. Sumunod, naghintay sa pwesto sina Yezuan at Bei Mingshan. Sa daan, ilang tao ang dumaan, at ang ilan ay mga Demon Cultivator, na lahat ay nalutas ni Yezuan. Gayunpaman, sa ikatlong araw, lumitaw ang isang malakas na aura na nagpapalpitate kay Yezuan. Ito ba ay isang mataas na antas ng Demon Lord? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yezuan, ngunit mabilis siyang kumalma. Pagkatapos ng lahat, hinihintay na nila ngayon ang mga tao ni Bei Minghayo na sunduin sila. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay ang taong dumating ay tila medyo mali. Sok, sa wakas nahanap na rin kita. Isang malungkot na tawa ang bumagsak sa tenga ni Yezuan at Bei Mingshan. Lumingon sila at nakita ang isang kalbong matandang lalaki na nakatayo sa hangin, nakatingin kay Yezuan at Bei Mingshan na may masamang ngiti. Siya ba ang lalaki ng kapatid mo? Mabilis na nagpadala ng boses si Yezuan kay Bei Mingshan. Hindi ko alam. Umiling si Bei Mingshan. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ng taong ito, tila hindi katulad. Kung hindi, ito ay magiging mahirap. Kabanata 1756, North Ming Flower Rain. Sa sandaling ito, handa na si Yezuan para sa labanan. Ang kalbong matandang nasa harap niya ay hindi bababa sa ikapitong baitang Demon Lord. Kung sumiklab ang away, malamang na hindi maibigay ng Three Old Man at Azura Ghost Lord ang kanilang buong suporta, ngunit kahit papaano ay masakop nila ang kanyang pagtakas. Habang nagmumuni-muni si Yezuan sa kanyang puso, gumalaw ang kalbong matandang lalaki. Inabot niya, at agad na binalot ng invisible force sina Yezuan at Bei Mingshan. Hindi maganda. Nang makita ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Yezuan at Bei Mingshan. Ang taong ito ay malamang na hindi ipinadala ni Bei Minghayo. Magulo ito. Gayunpaman, mayroon pa ring trump card si Yezuan na time reversal. Sa pinakamasama, maaari siyang magsimulang muli. Ang munting prinsesa ng Bei Ming Emperor ay talagang nakipagkaibigan sa isang magsasaka, tunay na isang pambihirang tanawin, ngumiti ang kalbong matandang lalaki. Ngayon, mapapatunayan ni Yezuan na ang matandang ito ay hindi isa sa mga tao ni Bei Minghayo. Sa pagkakataong ito, malaki ang problema. Tila kailangan niyang gamitin ang kasanayan sa time reversal, bumalik sa nakaraan, at pagkatapos ay umalis sa lalong madaling panahon. Ngunit habang naghahanda si Yezuan, biglang bumaba ang isa pang malakas at nakakatakot na aura.
Nililigawan si kamatayan. Isang boses ang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay isang daloy ng liwanag ang mabilis na tumagos sa kawalan, na direktang tumusok sa demonyong puso ng kalbong matandang lalaki. Patay. Si Yezuan, na naghahanda sa paggamit ng time reversal, ay biglang huminto at lumingon, natuklasan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit. Second miss, huli na ang subordinate mo sa pagprotekta sa iyo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay hindi pumunta upang kunin ang Chen Kunring ng kabilang partido, ngunit mabilis na sumugod sa Bei Mingxian at lumuhad sa isang tuhod. Kung siya ay isang especially iya, hindi niya kailangang gawin ang ganitong uri ng bagay. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang lakas, maaari niyang puwersahang kunin si Bei Mingxian. Pinapante ka ba ng kapatid ko para sunduin ako? Tanong ni Bei Mingxian. Oo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay tumango at sinabing, "Ako ang punong katiwala ng mansyon ng Panginoon, ipinadala ako ng Panginoon upang kunin ang pangalawang binibini." Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya maiwasang mapatingin kay Yezuan. "Kaibigan ko siya, dalhin mo kami para hanapin ang kapatid ko," diretsyong sabi ni Bei Mingxian nang hindi nag-aksaya ng anumang salita. Oo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay hindi na nang ahas na magtanong pa at direktang pinalayo sina Yezuan at Bei Mingxian. Siya ay isang ikasyam na baitang Demon Lord, isa ng hindi magagapi na pag-iral sa Haoyu King territory na ito, na may lakas na pangalawa lamang sa Demon King na si Bei Mengwayo. Sa gayong master na nangunguna, si Yezuan ay mas nakaka-relax. Wala pang 2 araw, nakarating sila sa Haoyu King territory Lord City. Bago pa man pumasok, naramdaman ni Yezuan ang malalakas na aura, lahat sila ay mga mataas na antas ng Demon Lord. Ang Lord's Mansion ng Haoyu King territory ay matatagpuan sa labas ng lungsod, kaya maraming malalakas na individual. Inilagay ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim sina Yezuan at Bei Mingxian sa lupa. Kaagad pagkatapos, isang magandang figure ang lumabas mula sa mansyon ng Panginoon. Ito ay isang babaeng nakasuot ng asol na damit. Ang kanyang mukha ay maganda, ang kanyang figure ay matangkad, at ang kanyang kaharian ay napakalakas na kaya't nakaramdam ng pangamba si Azura Ghost Lord at Three Old Man. Ate, nang makita ang babaeng ito, mabilis na yamakap si Bei Mingxian sa kanyang mga bisig at magiliw na tumawag. Ang babaeng ito ay si Bei Mengwayo, ang Panginoon ng Haoyu King territory, at ang panganay na anak na babae ng Bei Ming Emperor. Bakit ka pumunta sa lugar ko kung dapat nasa sarili mong teritoryo ka? Magiliw na hinaplos ni Bei Mengwayo ang buhok ni Bei Mingxian at mahinang nagtanong. Nagdala ako ng isang tao upang makita ka, sabi ni Bei Mingxian, lumingon kay Yezuan. Si Yezuan ay isang cultivator, na natural na hindi may tatago sa mga mata ni Bei Mengwayo. Kasabay nito, alam din ni Bei Mengwayo na si Bei Mingxian ay nakarating hanggang sa Haoyu King territory dahil kay Yezuan. Kung hindi, sa unang baitang pure yang true immortal realm lamang ni Bei Mingxian, kahit nabigyan siya ng 1 milyon, 10 milyon, o 1 bilyong taon, malamang na hindi siya makakarating sa Haoyu King territory. Sino siya? Tanong ni Bei Mengwayo. Ang kanyang pangalan ay Yezuan, siya ay mula sa immortal realm, at siya ay kaibigan ng brother-in-law, paliwanag ni Bei Mingxian. Kaibigan ng malikot na Little Demon King. Nang marinig ito, medyo hindi makapaniwala si Bei Mengwayo. Ang mischievous Little Demon King ay talagang may kaibigang magsasaka, at isa lamang siyang Grand Unity Supreme Immortal, hindi kahit isang Immortal Lord. Ito ay talagang bihira. Totoo, alam pa nga niya ang pangalan ng bayaw, kaya dinala ko siya upang makita ka, patuloy ni Bei Mingxian. Alam mo ba ang pangalan? Ngayon, medyo naniwala si Bei Mengwayo, dahil hindi alam ng maraming tao ang pangalan ng maliit na Little Demon King. Ang kanyang pisikal na katawan ay nabasag sa immortal realm, at siya ay pinalad na makakuha ng isang pinagmulan na katawan ng demonyo. Siya ay kasalukuyang nasa pag-iisa, at hindi ko siya makontak, sabi ni Bei Mengwayo. Alam ko, ang source demon body na iyon ay sa aking pamangkin, sagot ni Yezuan. Ngayon, alam na nina Bei Mengwayo at Bei Mingxian kung bakit kilala ni Yezuan ang malikot na Little Demon King. Kaya iyon ang dahilan. Kung gayon, mayroon bang anumang paraan upang mabilis na makarating sa teritoryo ng malikot na hari? Tanong ni Yezuan.
Wala kaming anumang teleportation arrays dito na humahantong sa mga teritoryo sa ilalim ng iba pang Demon Emperors. Kung gusto mong pumunta sa Mischievous King Territory, kailangan mong maglakbay mula sa hangganan mismo, sabi ni Beimong Wayo. Kung gayon, mayroon bang paraan upang makalapit sa hangganan ng Azura Emperor? Tanong muli ni Yezuan. Ang Haiyo King Territory ay hangganan ng teritoryo sa ilalim ng Demon Killing Emperor, habang ang hangganan sa pagitan ng Beiming Emperor at Azura Emperor ay nasa kabilang panig. Kung siya ay maglalakbay sa pamamagitan ng paglipad, sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Dapat malaman na inabot ni Yezuan ng halos kalahating taon bago makarating mula sa Heavenly Demon Territory hanggang sa Haiyo King Territory na ito, at aabutin ng kahit ilang taon bago makarating sa hangganan mula sa Haiyo King Territory. Kahit na may mga pambihirang tagumpay, aabutin pa rin ito ng hindi bababa sa kalahating taon. Kung mayroong hanay ng teleportasyon, maaari niyang iligtas ang paglalakbay na ito. May isang espesyal na hanay ng teleportasyon sa aking Haiyo King Territory Lord's Mansion, na ako lang, si Beimong Wayo, ang makakapag-activate. Maaari kitang i-teleport sa Beiming Emperor Territory, at pagkatapos ay maaari kang lumipat sa hangganan, sabi ni Beimong Wayo. Kung ganun, salamat talaga. Nagmamadaling sabi ni Yezuan. Teka, bitawan mo rin ako. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Beiming Shan. Anong gagawin mo? Nagtaas ng kilay si Beimong Wayo. Nainas ako sa pagiging isang Panginoon, gusto kong pumunta sa mga teritoryo sa ilalim ng Azura Emperor para tingnan, sagot ni Beiming Shan. Hindi pwede. Direktang tumanggi si Beimong Wayo, sinabing, bagaman nasa iyo ang Heavenly Demon Armor, walang sinuman ang makakagarantiya ng iyong kaligtasan sa mga teritoryo sa ilalim ng Azura Emperor. Hindi ba't sinabi ni Itay na sapat na ang aking Heavenly Demon Armor para makayanin ang mga pag-atake ng isang Demon King sa ikasyam na baitang, paano magkakaroon ng panganib? Nagtatakang tanong ni Beiming Shan. Ngunit huwag kalimutan, ang Azura Emperor ay isang kaprinsesa na tao. Bagamat wala siyang anumang salungatan kay ama nitong mga nakaraang taon, kahit si ama ay hindi maglalakas loob na maggarantiya na matatalo niya siya kung talagang nagsimula siyang makipaglaban, sabi ni Beimong Wayo. Medyo nalungkot si Beiming Shan, nakanguso ang kanyang maliit na bibig na may pagtatampo. Mula sa pag-uusap ng dalawang magkapatid, maririnig na ang Azura Emperor ay medyo nakakatakot, at ang relasyon sa Beiming Emperor ay hindi ganoon kaganda, ordinaryo lang. Kabanata 1757 Who's Up? Ang pinakawalang magawa kay Yezuan ay, kung ganoon nga ang kaso, bakit tumakbo pa rin ang pilyong Diablo na hari upang mapailalim sa utos ng Azura Emperor? Gayunpaman, wala siyang pakialam, hahanapin muna niya ang malikot na Devil King. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang tumangay ng mabilis. Panginoon, dumating na ang mga tao mula sa Cyclone Front King Territory. Iniulat ng taong ito. Dumating na, hindi ba dapat kalahating taon pa? Bahagyang nagulat si Beiming Wayo at sinabing, mukhang hindi na sila makapaghintay na makuha ang mineral na ugat na iyon. Ate, anong mineral vein? Curious na tanong ni Beiming Zon. Ito ay isang celestial crystal mineral vein, na may napakagandang ani, ngunit dahil ito ay nasa hangganan ng Flowery Rain King Territory at ng Cyclone Front King Territory, nagpasya kaming magkaroon ng laban sa pagsusugal. Sinabi ni Beiming Wayo, pinakamahusay na 2 sa 3 round, isang round sa ibaba ng Devil Lord, isang Devil Lord round, at isang round sa pagitan ko at ng Cyclone Front Lord. Saka gusto ko ring manood, matagal na rin kasi hindi ko nakikitang gumagalaw ang kapatid ko. Nagliwanag ang mga mata ni Beiming Zon. Sige, pagkatapos ay umalis na tayo. Tumango si Beiming Wayo. Hindi nagtagal ang mga laban sa pagsusugal. Kaya ayos lang na pumunta si Beiming Zon. Tungkol naman sa usapin ni Yezuan, ito ay ipagpaliban sa ngayon. Ate, para sa laban sa ibaba ng Devil Lord, may iniisip ka ba? Tanong ulit ni Beiming Zon. Sa mansyon ng aking Panginoon, mayroon talagang isang demonyong nagtatanim na may mahusay na kakayahan, na nililinang ang Blood Moon Devil Heart. Ang kanyang lakas ay halos hindi matatalo sa kanyang mga kapantay, dapat siyang manalo ng isang round. Sabi ni Beiming Wayo. Nang marinig ito, nanlaki ang malalaking mata ni Beiming Zon at sinabi niya, Ate, bakit hindi ako magpakilala sa iyo?
Ang lakas din nila, at tiyak na matutulungan kanilang manalo sa isang round. Napatingin si Beiming Huayu kay Beiming Zan nang may pagtataka at nagtanong, sino ito? Habang nagsasalita si Beiming Zan, talagang naiintindihan ni Ye Zuan ang kanyang kahulugan. Ang taong gustong ipakilala ni Beiming Zan ay malamang na walang iba kundi si 3-Old, na katatapos lang ng kanyang pagsulong. Nang hindi hinintay na magsalita si Beiming Zan, direktang tinawag ni Ye Zuan ang 3-Old at ang dalawa pa. Ang kanilang biglaang paglitaw, ang dalawang hindi maipaliwanag na aura na ito, ay bumulaga sa nakasuot ng itim na nasa katanghaliang gulang na lalaki at Beiming Huayu. Kung hindi nila naramdaman na ang mga aura ng 3-Old at Azure Ghost Lord ay Grand Eternity Great Immortal level lamang, malamang na umatake na sila. Hehe, sister, itong dalawang ito ay pumirma ng kontrata kay Ye Zuan. Huwag mong maliitin ang kanilang lakas, kahit na sila ay mga Grand Eternity Great Immortals lamang, napatay na nila ang mga Devil Lords dati, oh. Humalaklak si Beiming Zan at nagpatuloy, sister, naaalala mo pa ba ang Ghostly Soul Devil Lord na iyon? Hindi siya namatay, isang maliit na butil ng kanyang natitirang kaluluwa ay naninirahan sa Black Soul Orb. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang second-grade Devil Lord, ngunit kalaunan ay nalutas siya ni Ye Zuan at ng iba pa. Ghostly Soul Devil Lord, nagulat si Beiming Huayu. Natural na nakilala niya ang pangalang ito, dahil ang Ghostly Soul Devil Lord ay dating subordinate niya, ngunit kalaunan ay nasaktan siya at pinatay niya. Not to mention her, kahit itong lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na nakasuot ng itim ay kilala siya. Sa hindi inaasahan, nagtagal pa siya. Pagpatay ng second-grade Devil Lord, hindi masamang lakas. Tumango si Beiming Huayu bilang kasiyahan. Ang 3-Old at Azure Ghost Lord ay parehong 7th-grade Grand Eternity Great Immortals, 4 na kaharian bukod sa isang 2nd-grade Devil Lord. Ang kakayahang humamon sa 4 na kaharian ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Hindi pa tapos, nung pumasok tayo sa Flowery Ranking Territory, meron ding 4th-grade Devil Lord, na dapat ay pinadala ni Devil Slaughter Emperor para hulihin ako, at napatay din nila sa huli. Si Beiming Zan ay mukhang mayabang, na parang 3-Old at Azure Ghost Lord ang kanyang mga subordinate. 4th-grade Devil Lord, crossing 6 realms. Medyo hindi naniniwala ngayon si Beiming Huayu. Kung sinabi niya na ang pagtawid sa 4 na kaharian para pumatay ng 2nd-grade Devil Lord, maaaring maniwala siya ng kaunti, ngunit ang pagtawid sa 6 na kaharian para pumatay ng 4th-grade Devil Lord ay medyo peking. Ate, nakita ko ng sarili kong mga mata. Nako, kung ayaw mong maniwala, tawagin mo yung genius na yan at hayaan mo muna silang mag-away. Iminungkahi ni Beiming Zan. Nagtiwala pa rin si Beiming Huayu sa kanyang kapatid, ngunit kung tutuusin, si Beiming Zan ay isa lamang first-grade pure young true immortal, at ito ay kadudad-ang kung nakakakita ba siya ng malinaw kapag nakakaharap ang mga labanan ng mas mataas na antas na pure young true immortals. Hindi banggitin, ang mga laban na nalampasan ng Grand Eternity Great Immortals at maihahambing sa antas ng Devil Lord. Okay, tawagan mo si Bayan Yuanzhou. Tumango si Beiming Huayu at sinabing, nagpasya siyang subukan ito. Gayunpaman, hindi pa oras para sa labanan sa sugal, maaga pa lang ang mga tao mula sa Cyclone Front King Territory. Nang marinig ito, tumango ang nakasuot ng itim na nasa katanghaliang gulang na lalaki at mabilis na nagwalas sa mansyon ng Panginoon, at pagkatapos ay tinawag ang isang binata. Kulay ginto ang balat ng binatang ito, at bukod doon, wala siyang pinagkaiba sa mga tao. Ang kanyang kaharian ay 9th-grade Grand Eternity Great Immortal, isang hakbang na lang ang layo mula sa paghakbang sa Devil Lord. Huwag tumingin sa kanya ng ganito, ngunit siya ay talagang nilinang para sa 10,000 taon. Siyempre, sa harap ni Beiming Huayu, na nabuhay ng daan-daang libong taon, siya ay isang junior pa lamang. Panginoon, magalang na sabi ng binatilyong ito na kulay ginto ang balat. Si Bayan Yuanzhou ang pinakamalakas sa ibaba ng Devil Lord sa mansyon ng aking Panginoon, at isa rin siyang Gold Demon Race, na nililinang ang Gold Flame Devil Heart, na may malakas na pangangatawan. Sabi ni Beiming Huayu, Ye Zuan, magpadala ka lang ng isang tao para talunin siya, kapag nanalo ka, tiyak na gagantimpalaan ka ng kapatid ko. Sabi ni Beiming Huayu, naunawaan din ni Ye Zuan ang puntong ito.
Ang bayan Yuanzhou na ito ay orihinal na lalaban para sa Flowery Rain King territory. Kung matalo siya ng Three Old o Azure Ghost Lord, maaari nilang labanan ang Flowery Rain King territory, na may mas malaking pagkakataong manalo. Pagdating ng panahon, magkakaroon pa ba ng pangamba na wala kang cultivation resources? Dapat malaman na si Beiming Huayu ay hindi lamang ang Lord of Flowery Rain King territory, kundi pati na rin ang panganay na anak na babae ni Beiming Emperor. Ito ay isang pangalawang henerasyong opisyal at pangalawang henerasyong mayaman. Hindi napigilan ni Bayan Yuanzhou na mapamura sa kanyang puso nang marinig niyang haamon siya ng higit sa kanyang antas, ngunit ito ang intensyon ng Panginoon, at wala siyang paraan para pabulaanan ito. Kung tutuusin, siya ang naghamon sa iba na lampas sa kanyang antas, paano pa kaya may dahilan para ma-challenge siya ng higit sa kanyang antas? Well, Three Old, sino sa inyo ang gising? Nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo at sumulyap. Ikasyam na baitang Grand Eternity Great Immortal, kahit si Yezuan mismo ay maaaring lumaban, lalo pa ang Three Old at ang dalawa pa. Hindi kahit isang Devil Lord, pinili kong sumuko. Nagkibit balikat si Three Old. Pagkatapos, umiling din si Azure Ghost Lord at umatras ng isang hakbang. Hindi sila natakot, bagkus ang kaharian ni Bayan Yuanzhou ay masyadong mababa. Tapos, Megatron na lang ang natira. Si Megatron, tulad ni Azure Ghost Lord, ay hindi makapagsalita, ngunit ito ang pinakaunang alagang hayop ni Yezuan, na sumunod kay Yezuan sa loob ng maraming taon, at sinunod ang utos ni Yezuan. Wala itong Three Old at Azure Ghost Lord na medyo bullying na hitsura, at direktang sinabihan si Yezuan na hayaan itong lumaban. Delusional about challenging beyond your level. Hindi mapigilan ni Bayan Yuanzhou na mapamura sa kanyang puso, akala niya ay natatakot si Three Old at Azure Ghost Lord. Yezuan, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Beiming Zon. Sige, samahan na natin si Megatron. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, direktang nag-transform ang Megatron sa isang lumilipad na anyo ng espada. Ano, itong espada? Naunawaan ni Bayan Yuanzhou ang kahulugan ni Yezuan at agad siyang napahiya at nagalit. Kahit si Beiming Huayu ay walang gustong sabihin, kung Three Old iyon, siguro posible, pagkatapos ng lahat, nilinang ng Three Old ang Purple Extreme Devil Heart, na isang antas na mas mataas kaysa sa Gold Flame Devil Heart. Gayunpaman, ang ipinadala ni Yezuan upang lumaban ay talagang isang kakaibang mahiwagang kayamanan, paano ito maipaglalaban? Kabanata 1758, Labanan sa Pagsusugal. Haha, huwag mong maliitin ang Might Heaven, go. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang nagutos. Tumawag ka, tumawag ka, tumawag ka. Ang Might Heaven ay kasing bilis ni Yezuan, at nang bumagsak ang boses ni Yezuan, nabasag ito sa hangin. Ang Might Heaven ng ikapitong baitang Grand Unity Mysterious Immortal ay naging isang lumilipad na espada na may napakabilis na bilis, na agad na umatake kay Bayan Yuanzhou. Bagamat ito ay may kaunting kahulugan ng sneak attack, minamaliit ni Bayan Yuanzhou ang Might Heaven. Kung hindi siya bibigyan ng kaunting kulay, natural na hindi ito seseryosohin ni Bayan Yuanzhou. Klang! Isang malutong na tunog ang kumalat. Nahaharap sa matinding pag-atake ni Might Heaven, pinalo ni Bayan Yuanzhou ang kanyang kanang kamay, direktang pinaalis si Might Heaven. Gayunpaman, alam niyang minamaliit niya ang Might Heaven. Ang bilis lang ng Might Heaven ay sapat na para mapansin niya. Sa isang kisap mata, ang dalawa ay nagpalitan ng suntok, at ang malulutong na tunog ay kumalat, na nahulog sa pandinig ng lahat. Ang walang kamatayang artifact na ito ay tila hindi mo kontrolado. Nagsilang ba ito ng isang artifact spirit? Tanong ni Beiming Huayu. Oo, tumango si Yezuan. This Might Heaven also has the ability to transform in myriad ways. It's so fun. One day, I will have my father refine such a magic weapon for me too, sabi ni Beiming Shan sa gilid. Hindi mahina ang lakas ni Bayan Yuanzhou. Pagkatapos ng lahat, si Beiming Huayu ay gumugol ng maraming likas na kayamanan upang linangin siya, alang-alang sa labanang ito sa pagsusugal, kaya talagang nakipaglaban siya sa Might Heaven hanggang sa isang tali. Gayunpaman, bilang isang ikasyam na baitang Grand Unity Mysterious Immortal, talagang nilabanan niya ang immortal na artifact magic weapon ng ikatlong baitang Grand Unity Mysterious Immortal sa isang kurbata. Isa lang itong kahihiyan.
Gayunpaman, hindi lang ganito ang lakas ni Might Heaven. Might Heaven, gamitin ang Heavenly Appraisal Sign para tapusin ang labanan. Sabi ni Yezuan kay Might Heaven. Sa susunod na sandali, ang Might Heaven sa anyo ng isang lumilipad na espada ay agad na naging siyam na sign arrow, na umatake kay Bayan Yuanzhou. Ano? Nagulat si Bayan Yuanzhou. Ang bilis ng Heavenly Appraisal Sign na ito ay talagang lumampas sa Flying Sword form, at agad siyang inatake. Bago pa siya makapag-react, ang siyam na Heavenly Appraisal Signs ay isa-isang tumusok sa kanyang dibdib, halos tumagos sa kanyang pusong demonyo. Napagpasyahan na ang kinalabasan ng labanang ito. Hindi masamang magic weapon. Tumango si Beiming Haiyu bilang kasiyahan. Si Bayan Yuanzhou ay isang Gold Demon race, na nagpapadalisay sa Golden Flame Demon Heart. Ang kanyang pisikal na fitness ay nasa itaas na pag-abot sa kanyang mga kapantay. Maging si Beiming Haiyu mismo, noong siya ay isang ikasyam na baitang Grand Unity Mysterious Immortal, ay malamang na hindi kasing husay ni Bayan Yuanzhou. Gayunpaman, ang siyam na Heavenly Appraisal Signs ay madaling nakalusot sa depensa ni Bayan Yuanzhou at muntik nang mapatay si Bayan Yuanzhou, na sapat na upang patunayan ang lakas ni Might Heaven. Si Bayan Yuanzhou ay bigo, ang kanyang mukha ay mapurol, at lumuhad siya sa isang tuhod sa lupa, tiniis ang sakit, at sinabi, si Yuanzhou ay binaygo ang Panginoon, mangyaring parusahan ako. Bagamat nabigo ang kanyang panig, walang bahid ng galit si Beiming Haiyu, na nangangahulugang mas malakas ang Might Heaven kaysa kay Bayan Yuanzhou. Gayunpaman, ang isang magic na sandata ay hindi maaaring lumahok sa isang labanan sa pagsusugal. Kumusta ang lakas ng dalawang ito kumpara sa immortal na artifact magic weapon na ito? Ibinaling ni Beiming Haiyu ang kanyang tingin kay Trilao at Sheer Ghost Venerable. Ang lakas ng buto ay mas malakas kaysa sa Might Heaven na ito. Ang kalbong matandang lolo na iyon ay mas makapangyarihan. Minsan ay nag-iisang hinamon niya ang dalawang tao, at ni hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Tumalon si Beiming Shan at sinabi, "Okay, kung matutulungan mo akong manalo sa larong ito, bibigyan kita ng reward na magpapasaya sa iyo." Diretsyong sabi ni Beiming Haiyu. Kung gayon, salamat, Panginoon ng lungsod. Pinasalamatan siya ni Yezuan ng isang kamao. Ang lakas ni Trilao ang pinakamalakas, kaya ipinadala si Trilao para lumaban. Ito ay isang tiyak na bagay. Pagkatapos ng lahat, si Trilao ay isa ring demon cultivator. Bukod dito, nagpasya si Beiming Haiyu na dalhin siya sa hangganan, at ang pabor na ito ay kailangang bayaran. Huwag kalimutan, pagkaraan ng ilang sandali, makakalusot muli si Yezuan. Sa oras na iyon, ang Trilao ay makakarating sa ikawalong baitang Grand Unity Mysterious Immortal, at wala nang makakalaban sa ilalim ng Demon Lord. Upang maalis ang walang kamatayang kristal na ugat na iyon sa lalong madaling panahon, hindi na makapaghintay si Beiming Haiyu at direktang dinala sa kalsada sina Yezuan, Beiming Shan, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Ang lugar para sa labanan sa pagsusugal ay nasa labas ng walang kamatayang kristal na ugat. Nadama ng mga tao mula sa teritoryo ng Xuanfeng King na mayroon silang tiyak na pagkakataong manalo, at naghihintay sila sa labas ng walang kamatayang kristal na ugat. Habang nagmamadali si Beiming Haiyu sa kalsada, naramdaman ni Yezuan na malapit na ang oras, kaya't nilunok niyang muli ang mga likas na kayamanan. Ding, nakalusot ang host, ang kasalukuyang level ay ang 4th grade Grand Unity Mysterious Immortal. Si Ding, Sheer Ghost Venerable, Might Heaven, at Yanming Ghost Lord ay nakalusot. Ang kasalukuyang antas ay ang ikawalong baitang Grand Unity Mysterious Immortal. Sunod-sunod na tumunog ang mga prompt ng system. Matapos maramdaman ang pagbabago sa aura, si Beiming Haiyu at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay hindi naiwasang sumulyap kay Yezuan, ngunit wala silang masyadong sinabi. Sa kanilang mga mata, walang pagkakaiba sa pagitan ng ikatlong baitang Grand Unity Mysterious Immortal at isang pang-apat na baitang Grand Unity Mysterious Immortal. Pagkaraan ng 3 araw, dinala ni Beiming Haiyu ang lahat sa walang kamatayang ugat na kristal. Ang walang kamatayang kristal na ugat na ito ay magkasamang inayos ni Beiming Haiyu at ng Xuanfeng Lord, at tanging ang nanalo sa labanan sa pagsusugal ang maaaring magmay-ari nitong walang kamatayang kristal na ugat. Nang dumating si Beiming Haiyu, mayroon ng 3 figure sa labas ng walang kamatayang crystal vein.
isang 9th grade Grand Unity Mysterious Immortal, isang 9th grade Demon Lord, at Xuanfeng Lord, isang 1st grade Demon King. Lord Hayo, okay ka lang ba? Hindi mapigilan ni Xuanfeng Lord ang mapangiti nang makita niya si Beiming Hayo. Huwag na nating masyadong pag-usapan ang mga kaaya-aya. Diretsyong sabi ni Beiming Hayo. Okay, pero Lord Hayo, medyo mali yung mga dinala mo. Pagkatapos magsalita ni Xuanfeng Lord, lumingon siya at dumapo sa tree lao sa likod ni Yezuan. Sa grupo ni Beiming Hayo, maliban kay Yezuan, isang ika-4 na baitang Grand Unity Mysterious Immortal, mayroon ding tree lao, isang ika-8 baitang Grand Unity Mysterious Immortal. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, isang 9th grade Grand Unity Mysterious Immortal ang dapat ipadala para lumaban. Bakit siya nagdala ng 8th grade Grand Unity Mysterious Immortal? Ang aming laban sa pagsusugal, ang isa sa mga ito ay nangangailangan ng mas mababa sa antas ng Demon Lord, ngunit hindi nito sinasabi na ito ay dapat na isang 9th grade Grand Unity Mysterious Immortal level. Itinama ni Beiming Hayo. Nang marinig ito ni Xuanfeng Lord, hindi niya sinasadyang maingat na tiningnan ang tree lao. Narinig niya na may Bayan Yuanzhou sa Lord's Mansion, ngunit hindi dumating si Bayan Yuanzhou ngayon. Tila mas malakas ang tree lao kaysa kay Bayan Yuanzhou. Purple Extreme Demon Heart, kaya ganyan. Nakita ni Xuanfeng Lord ang clue. Ang Purple Extreme Demon Heart ay talagang mas malakas kaysa sa karaniwang Demon Heart na makatwiran. Dahil iyon ang kaso, magsimula tayo. Aling antas ang unang gustong pagtaya ni Xuanfeng Lord? Tanong ni Beiming Hayo. Ibaba muna ang Demon Lord. Sabi ni Xuanfeng Lord. Dahil nagdala si Beiming Hayo ng 8th grade Grand Unity Mysterious Immortal, kahit nanilinang niya ang Purple Extreme Demon Heart, may gap pa rin sa realm, at hindi ganoon kadaling manalo. Okay, nagtaas ng kilay si Beiming Hayo. Tila nanalo sila sa isang laro. Kaagad, lumabas ang 9th grade Grand Unity Mysterious Immortal mula sa teritoryo ni Xuanfeng King, na sinundan ni Tree Lao, na ngayon ay sumama sa panig ni Beiming Hayo. Ang mga laban sa pagsusugal ng mga nagsasaka ng demonyo ay palaging tungkol sa buhay at kamatayan, ibig sabihin, pinapayagan silang magpatayan. Kung hindi mamamatay ang isang panig, hindi matatapos ang labanan. Ito ay higit na malupit at nakakatakot kaysa sa mga labanan sa pagsusugal ng mga walang kamatayang magsasaka. Napakalupit nito. Kabanata 1759, isang bitag. Hayaan si Lord Whirlwind Edge ang maging referee. Upang maging ligtas, ipinaalam ni Beiming Hayo kay Lord Whirlwind Edge ang pagsisimula. Sige, simulan na natin. Si Lord Whirlwind Edge ay hindi tumayo sa seremonya at direktang sumigaw. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat siya. Habang ang kanyang boses ay umabot sa pandinig ng lahat, ang Tree-Old ay direktang ginamit ang Netherfire Clone at nag-flash sa likod ng kalaban. Bang! Isang mahinang tunog lamang ang narinig, at ang kamao ni Tree-Old ay direktang tumusok sa puso ng kalaban. Ang demonyong core ay sumabog, at siya ay namatay kaagad. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang abiso din ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Nakuha ng Tree-Old ang tagumpay sa labanang ito. Paano ito posible? Nagulat si Lord Whirlwind Edge at ang rank 9 Demon Lord na iyon. Ang lumaban ay isa ring henyo na maingat nilang nilinang para sa labanang ito sa pagsusugal, ngunit agad siyang napatay ng kalaban. Paano ito magiging posible? Lord Whirlwind Edge, napakabait mo. Sabi ni Beiming Hayo. Hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Ang labanang ito ay walang suspense. Nanalo sila sa isang laban para sa wala, anong tubo. Maging ang Demon King level na Lord Whirlwind Edge ay natulala, hindi inaasahan na kahit na sa kanyang cultivation, maaari siyang magkamali. Susunod, si Lord Hayo ay maaaring magpasya, kung ito ay isang Demon Lord o isang one-on-one na laban sa pagitan mo at sa akin, wala akong pakialam, sabi ni Lord Whirlwind Edge. Kung gayon, maging isang Demon Lord. Sabi ni Beiming Hayo. Parehong siya at si Lord Whirlwind Edge ay rank 1 Demon Kings. Kung mag-aaway sila, siguradong mananalo siya. Gayunpaman, nais niyang itago ang kanyang lakas, kaya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay lalaban sa ngalan niya. Sige, hindi nag-aksaya ng anumang salita si Lord Whirlwind Edge.
Ang susunod na labanan ay isang labanan sa pagitan ng rank 9 Demon Lords. Hanggat nanalo sila ng isa pang laban, makukuha ni Beiming Huayu ang napakalaking Immortal Crystal Mine na ito, na magiging sapat na para itaas ang Huayu Royal Territory sa isang antas. Susunod, nagpadala ang Whirlwind Edge Royal Territory ng isang matandang lalaki na isang rank 9 Demon Lord, at natural na ipinadala ng Huayu Royal Territory ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Pareho silang rank 9 Demon Lords, ngunit hindi pa sila nakakalaban noon, at hindi alam kung sino ang mas malakas. Dahil ito ay isang labanan sa pagsusugal sa pagitan ng mga Demon Cultivator, ang isang panig ay kailangang bumagsak, na nangangahulugan na kung ang Whirlwind Edge Royal Territory ay matatalo sa pagkakataong ito, sila ay matatalo ng malungkot, hindi lamang mawawala ang Immortal Crystal Mine, kundi pati na rin ang isang mahusay na general. Si Beiming Huayu ay lubos na nagtitiwala sa nasa katanghaliang lalaki na nakaitim, pagkatapos ng lahat, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay ang kanyang numero 1 general. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay mahigit na sa 10 milyong taong gulang na, ngunit dahil sa kanyang limitadong kakayahan, hindi niya nagawang makalusot sa Demon King. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay maaaring hamunin ang isang Demon King. Sa kanyang pakikipaglaban, tiyak na mananalo sila sa labanang ito, at pagkatapos ay hindi na kailangang lumaban pa si Beiming Huayu. Sa kabilang banda, hindi alam ng Whirlwind Edge Royal Territory ang mga detalye ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim, dahil alam lang nila na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay ang punong katiwala ni Beiming Huayu. Sa laban na ito, wala talaga silang kumpiyansa, ngunit hindi mahalaga. Simulan na, sabi ni Lord Whirlwind Edge. Agad namang nagpalitan ng suntok ang matanda at ang nasa katanghaliang lalaki na nakaitim. Boom! 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 Muffled sounds pumasok sa tenga ng lahat. Sa unang tingin, ang lakas talaga ng dalawa. Ate, kamusta ang sitwasyon? Hindi napigilan ni Beiming Zon na ihatid ang kanyang boses kay Beiming Huayu. Huwag kang mag-alala, tiyak na mananalo tayo sa laban na ito, sagot ni Beiming Huayu. Manam, nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Beiming Zon, bagamat hindi niya nakikita ang labanang ito. Hindi lang iyon, kahit na si Triol, na isang rank 8 Grand Prime Immortal, ay hindi nakikita ng malinaw ang mga galaw ng dalawang ito, at nahuhusgahan lamang mula sa tunog na ang dalawa ay napakabangis na naglalaban. Sa katunayan, wala pa sa kanila ang gumamit ng kanilang buong lakas, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay lalong nagpipigil. Naghihintay siya ng pagkakataon, isang pagkakataon para agad na patayin ang kalaban. Buong 10 segundong nag-away ang dalawa. Bilang isang Demon King, unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Lord Whirlwind Edge. Hindi siya nag-aalala sa pagkamatay ng matanda, ngunit iniisip niya kung magiging matagumpay ang susunod na aksyon. Sa pagkakataong ito, talagang peke ang labanan sa pagsusugal ng Immortal Crystal Mine. Ang tunay na intensyon ni Lord Whirlwind Edge ay makuha ang panganay na anak ni Beiming Huang, si Beiming Huayu, bilang banta. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay dumating din ang bunsong anak ni Beiming Huang na si Beiming Zon. Talagang pinapatay nito ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Kung ang Whirlwind Edge Royal Territory ay natalo sa labanang ito, ang mga taong nakatago sa paligid ay kikilos. Kung nanalo ang Whirlwind Edge Royal Territory, ito ay magiging 1-to-1 na sitwasyon. Sa oras na iyon, si Lord Whirlwind Edge, na nakalusot na sa rank 2 Demon King, ay personal na kikilos. Anyway, nakadepende ang lahat sa round na ito. Sa larangan ng digmaan, ang mga figure ng dalawa ay patuloy na kumikislap, at ang dalawang pares ng mga pakpak ng demonyo ay napakalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay mula sa lahi ng Winged Demon sa mga demonyo, na mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga pakpak ng demonyo, kaya nagkaroon siya ng kaunting kalamangan. Gayunpaman, sa sandaling ito, magandang pagkakataon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay biglang nakakita ng kapintasan sa kalaban at naghagis ng suntok. Bang! Isang malakas na anino ng itim na kamao ang bumasag sa dibdib ng matanda. Direktang bumukas ang dibdib nito, na inilantad ang malakas na pagbugbog ng demonyo. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Sa pagbukas ng kanyang dibdib, ang susunod na hakbang ay magiging mapanganib.
Kung hindi siya mag-iingat, madudurog ang ubod ng demonyo. Kasabay nito, nang makita ni Lord Whirlwind Edge ang eksenang ito, mabilis siyang naglabas ng busina at hinaypan ito. Woo! Ang sungay na ito ay isang demonyong artifact, at ang tunog ay maaaring maglakbay ng napakalayo. Gayunpaman, habang ang tunog ng busina ay kumalat, isang figure ang dahan-daang nahuhulog sa kalangitan. Ito ay ang matandang lalaki mula sa Whirlwind Edge Royal Territory. Siya ay pinatay na ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Anong nangyayari? Si Yezuan, Freehold, Beiming Zon, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay medyo nataranta nang marinig nila ang tunog na ito. Gayunpaman, nadama nilang lahat na may mali. Baka ito ay isang ambush. Win-win, protektahan sila. Mahinahong sabi ni Beiming Huayu sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Oo, Panginoon. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Kahit na si Beiming Huayu ay isa lamang rank 1 Demon King, ang kanyang lakas ay napakalakas. Naniniwala ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na kung siya ay isang rank 1 Demon King, hindi siya ang magiging kalaban ni Beiming Huayu. Kahit na ang rank 2 o rank 3 na Demon King ay hindi ito magagawa. Sino si Beiming Huayu? Siya ang panganay na anak ni Beiming Huang. Dahil si Beiming Huang ay nang-ahas na hayaan ng kanyang anak na babae na maging isang Panginoon sa hangganan, dapat siyang magkaroon ng ilang paraan ng pagliligtas buhay, tulad ng Heavenly Demon Armor. O, may mga eksperto na nagpoprotekta sa kanya. Lord Whirlwind Edge, naglakas loob kang tambangan. Siguro kung sino ang darating. Hindi maiwasang magtanong ni Beiming Huayu. Dahil alam ni Lord Huayu na ito ay isang ambush, ngunit hindi pa rin umaalis, tila may garantiya ka. Sinabi ni Lord Whirlwind Edge, sa palagay ko si Lord Huayu ay dapat ding magkaroon ng isang set ng Heavenly Demon Armor. So ano? Sabi ni Beiming Huayu. Ang Heavenly Demon Armor, kahit ang isang rank 9 Demon King ay hindi ka masasaktan. Gayunpaman, ang layunin ko ay hindi para patayin ka, kundi para hulihin ka ng buhay. Kaya ang iyong Heavenly Demon Armor ay walang silbi, sabi ni Lord Whirlwind Edge. Kabanata 1760 ang ibong dilaw sa likod. Napakatiwala mo ba na kaya mo akong hulihin ng buhay? Nagtaas ng kilay si Beiming Huayu at hindi maiwasang magtanong. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si Lord Xuanfeng, ngunit lumingon upang tumingin sa langit. Nakita ko na ang tatlong figure ay tumawid sa kalangitan, ngunit hindi sila mga demonyong magsasaka, pabayaan ng mga demonyo, ngunit tatlong immortal na hayop na agila. Mingfeng Eagle. Nakilala ito ni Beiming Huayu sa isang sulyap. Tama, ito ang tatlong King Level 3rd rank Mingfeng Eagles, Lord Huayu, sumuko na. Pagkatapos magsalita ni Lord Xuanfeng, direkta siyang nagsimulang makipaglaban. Dahil sobrang tiwala mo, kailangan kong makita kung saan nanggagaling ang tiwala mo. Si Beiming Huayu ay natural na hindi madaling mahuli, ngunit umakyat upang salubungin siya. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay hindi lamang si Lord Xuanfeng, isang second-rank Demon King, kundi pati na rin ang tatlong third-rank Demon King Mingfeng Eagles. Itong Mingfeng Horn ay hiniram sa aking ama, at kaya nitong kontrolin ang tatlong third-rank Demon King Mingfeng Eagles. Sa pagkakataong ito, makikita ko kung paano ka makakatakas. Malamig na bamantong hininga si Lord Xuanfeng sa kanyang puso. Ang kanyang orihinal na layunin ay makuha si Beiming Huayu at pagkatapos ay humingi ng kredito sa Demon Killing Emperor, ngunit ang Beiming Shan ay anak din ni Beiming Emperor, kaya mabilis niyang inutusan ang dalawa sa Mingfeng Eagles na patayin si Beiming Shan. Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay malakas, siya ay isa lamang 9th rank Demon Lord kung tutuusin. Hindi madaling harangin ang dalawang Mingfeng Eagles gamit ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, sa hindi inaasahan. Bitik, isang banayad na tunog ang kumalat. Si Beiming Huayu, na isa lamang first rank Demon King, ay agad na dinurog ang kanyang demonyong puso nang lumaban sa second rank Demon King na si Xuanfeng. Instant kill. Maging si Lord Xuanfeng mismo ay hindi inaasahan ang eksenang ito. Talagang nalampasan siya at agad na pinatay. Gaya ng inaasahan sa anak ng Beiming Emperor. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh! Biglang tumunog ang isang matalim na tunog ng butas sa hangin, at isang figure na nakatago sa paligid ay mabilis na kumilos.
Insidious na tao, sa wakas ay kumilos ka na. Pagkatapos, isang kakaibang boses ang tumunog, at isa pang figure ang lumitaw. Sa isang iglap, nag-away silang dalawa, at ang aura na pinalabas ng dalawa ay napakalakas. 9th Rango Demon King. Ang isa sa dalawang 9th rank Demon Kings na ito ay ang bodyguard na ipinadala ni Beiming Emperor kay Beiming Huayu, at ang isa ay ipinadala ng Demon Killing Emperor. Sa sandaling lumitaw ang bodyguard ni Beiming Huayu, tinakpan ng kanyang aura ang lugar, at ang tatlong Ningfeng Eagle ay direktang nahulog mula sa langit, at pagkatapos ay madaling pinugutan ng ulo ni Beiming Huayu. Miss, ilayo mo muna ang iba, haharapin ko itong mapanlokong tao. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng armor. Sa iyo lang, pwede mo ba akong pigilan? Ang subordinate na ipinadala ng Demon Killing Emperor ay isang mahabang buhok na lalaking nakaitim. Magaling siyang magtago. Kung hindi malakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi niya ito matutuklasan. Bagamat malakas ang lakas ni Beiming Huayu, hindi siya sapat na lakas upang labanan ang isang 9th rank Demon King, kaya nang walang sabi-sabi, matapos paalalahanan ang nasa katanghaliang lalaki na may voice transmission, inalis niya ang lahat. Hindi ko ine-expect na may mga eksperto dito. Masyadong mapanlin lang ang Demon Killing Emperor. Naisip na ni Beiming Shan ang sitwasyon at hindi niya maiwasang sabihin. Kahit na ikaw at ako ay parehong may Heavenly Demon Armor, ang Demon Killing Emperor ay isang Demon Emperor. Kung mahuhulog tayo sa kanyang mga kamay, tiyak na magiging bargaining chip tayo ng Demon Killing Emperor para banta si Ama. Sabi ni Beiming Huayu. Kung gayon, bakit pumayag si Itay na hayaan si sister na maging Panginoon dito? Tanong ni Beiming Shan. Tumigil si Beiming Huayu at sinabing, dahil, nagboluntaryo akong maging pain para akitin ang Demon Killing Emperor na kumuha ng pain. Anong pain? Tanong ni Beiming Shan. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita. Ano, may ibang tao? Isang sigaw ng pagkagulat ang nanggaling sa likuran. Ang may-ari ng boses na ito ay ang lalaking may mahabang buhok sa ilalim ng Demon Killing Emperor. Hindi lang isang 9th rank Demon King ang nagpoprotekta sa akin, kundi dalawa. Lihim silang nilinang ng aking ama. Sa pagkakataong ito, gusto naming patayin ang isa sa mga general ng Demon Killing Emperor. Sabi ni Beiming Huayu. Ngayon, naintindihan na ni Beiming Shan. Isa itong pagsasabuatan, at hindi ito maliit, ngunit kung magtagumpay ito, maaari nitong patayin ang isa sa mga general ng Demon Killing Emperor. Kahit ako hindi ko alam. Ibinuga ni Beiming Shan ang kanyang maliit na bibig. Bata ka pa, syempre hindi mo alam. Nakangiting sabi ni Beiming Huayu. Si Beiming Shan ay ilang libong taong gulang lamang mula noong siya ay isinilang, hindi man lang 10,000 taong gulang, at siya ay isa lamang first rank pure young true immortal, kaya normal na hindi malaman ang mga sikretong ito. Anyway, nanalo sila sa laban na ito. Kung ikukumpara sa immortal na kristal na minahan at Xuanfeng King's territory, ang buhay ng isang 9th rank Demon King ay mas mahalaga. Kahit na ang dating ay tumaas ang halaga ng 100, 1,000, o 10,000 beses, hindi ito magiging katumbas ng isang 9th rank Demon King. Pagkaraan ng ilang sandali, naabutan ng nasa katanghali ang gulang na lalaking nakasuot ng armor si Beiming Huayu na may kasamang kakaibang lalaki. Miss, naisakatuparan na, sabi ng medyo may edad na lalaki na nakasuot ng armor. Okay, salamat sa dalawang tito. Ngumiti si Beiming Huayu. Susunod, direktang dinala ng dalawang 9th rank Demon Kings na ito si Beiming Huayu at ang kanyang partido pabalik sa Lord's Mansion. Ang bilis ng isang 9th rank Demon King ay talagang hindi biro. Wala pang isang oras bumalik sila. Ye Zuan, nanalo ka sa isang round para sa akin sa pagkakataong ito ang iyong gantimpala. Pagkatapos bumalik sa Lord's Mansion, si Beiming Huayu ay direktang naglabas ng Chen-kun ring at ibinigay ito kay Ye Zuan. Panginoon, ito. Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kilay at hindi ito kinuha. Sa pagkakataong ito ay isang bitag na itinakda ni Beiming Emperor. Bagamat nanalo si Three Elder sa isang round, wala itong epekto. Ang isang bagay ay isang bagay, bukod pa, ikaw ay kaibigan ni Chi Shu. Sabi ni Beiming Huayu. Kung ito ay ibang tao, tiyak na hindi tatanggi si Ye Zuan, ngunit si Beiming Huayu ay fiancé ng Little Demon King, kaya siya ay isang kaibigan.
Gayunpaman, dahil ang mga salita ay sinabi hanggang sa puntong ito, hindi na makatanggi si Yesuan at direktang tinanggap ito. Oo naman, ang mga item sa Chen Kun Ring na ito ay napakalaki sa bilang, at tinatayang maaari siyang payagan nitong makalusot sa 5th rank Demon Lord. Sa Chen Kun Ring na ito, mayroon ding ilang mga buto ng natural na kayamanan, at agad itong itinanim ni Yesuan sa lugar ng pagtatanim. Ding, ang antas ng lugar ng pagtatanim ay nadagdagan, at ang kasalukuyang antas ay ika-10. Isang system prompt ang tumunog. Ang 10th level planting space ay mas malaki, at ang pinakamahalagang bagay ay ang space-time flow rate ay direktang tumaas mula 400 beses hanggang 800 beses. Isang araw sa labas, 800 araw na ang lumipas sa loob, sadyang nakakamangha. Okay, ang kasalukuyang misyon ko ay natapos na, at hindi na kailangang manatili pa sa teritoryo ng Haiyu King na ito, sabay na tayong pumunta sa teritoryo ng emperador. Sabi ni Bei Minghuayu. Bahagyang tumanggo si Yesuan nang marinig niya ito. Sa Lord's Mansion ng Haiyu King's Territory, mayroong teleportation array na si Bei Minghuayu lang ang makakapag-activate, na direktang humantong sa Beiming Emperor's Territory. Ang dahilan kung bakit nasa hangganan si Bei Minghuayu ay para maging pain para akitin ang Demon Killing Emperor. Ngayong nagtagumpay na ang plano, hindi na niya kailangan na maging isang maliit na Panginoon dito. Pagkatapos, direktang dinala ni Bei Minghuayu si Yesuan at ang iba pa sa pamamagitan ng maliit na teleportation array sa Lord's Mansion at direktang nag-teleport sa Beiming Emperor's Territory.